Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Tayo po ay nasa pangatlong gabi na ng ating simbang gabi at nagpapatuloy tayo sa ating pagninilay tungkol sa napakahalagang kwentong ito sa kasaysayan ng kaligtasan. Kung sandali tayong babalik sa unang gabi, narinig natin doon sa Ebanghelyo ang pagbibigay diin at paglilinaw, sino ba itong Jesus na ito? At narinig natin sa Ama na itong Jesus na ito ang kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak na lubos niyang kinalulugdan na siyang dapat nating pakinggan. Kung ito ang panimulang mensahe mula sa Ama sa unang gabi, nililinaw ng Ama sa atin. Kung meron man dapat tayong pakinggan, kung meron man tayong dapat bigyan ng importansya sa buhay natin, iyon ay walang iba kung hindi si Jesus, ang nag-iisa at pinakamamahal na anak ng Ama, ang tagapagligtas. At kagabi sa Ebanghelyo narinig natin ang kwento kung papaanong si Jesus na ipapanganak ay nagmula sa angkan at lahi ni David. Narinig natin yung napakahabang enumeration ng mga kamag-anak ni Jesus. Nagsimula kay Abraham, sabi doon, 14 na salinlahi hanggang kay David. At mula kay David, 14 na naman na salinlahi hanggang sa panahon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At pagkatapos nun, 14 na namang generations mula sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia hanggang kay Jesus. Pagbibigay linaw na itong si Jesus na ipapanganak ay tunay na may pamilyang pinagmulan at siya ay nagmula sa lahi at angkan ni David. Kaya tinatawag din si Jesus na anak ni David. Hindi dahil sa ang tatay niya ay si David, kundi dahil sa ay nagmula sa angkan ni David. At ngayon sa Ebanghelyo sinasabi, itong si Jose na pinili para tumayong ama ni Jesus sa mundo ay tinatawag ding anak ni David. Ibig sabihin itong si Jose ay nagmula sa angkan ni David. Ang angkan na pinili at hinirang upang maging hari. Kaya itong si Jesus na ipapanganak ni Maria ay kikilalanin bilang hari. Ito yung importansya ng family tree ni Jesus. Ibinibigay sa atin ang pinag-ugatan ng pamilya, ng angkan, ng lahi ni Jesus. Talagang siya'y nagmula sa angkan ni David. Hindi siya yung tipong bigla na lang sumulpot. At eto na siya. Hindi. Pinasok ni Jesus ang karanasan ng tao na mapabilang sa tinatawag na pamilya. At maganda ring balikan na sa pamilyang kinabilangan ng ating Panginoon na ikinuwento sa atin kagabi, meron siyang mga kamag-anak na mukhang hindi dapat ipagmalaki. Meron siyang mga kamag-anak na kapag sinabi sa iyo, kamag-anak mo pala si Jesus. Para bang mas gugustuhin mo na lang tumahimik. Na kung pwede lang, wag na sanang pag-usapan. Kasi parang ikinakahiya. May mga kamag-anak si Jesus na tinatawag na prostitute. May kamag-anak si Jesus na tinatawag na public sinner.
May kamag-anak si Jesus na talagang kilalang kilala, hayagan, lantaran, na gumagawa ng masama. Pero ano ang magandang dapat pulutin sa kwentong ito ng buhay at pamilya ni Jesus? May magandang plano ang Diyos sa tao. At hindi kayang hadlangan ng kasalanan ng tao ang magandang plano ng Diyos. Kung sa mga kamag-anak ni Jesus may mga hindi maaaring ipagmalaki dahil kilalang makasalanan, namumuhay sa kasalanan, hindi hadlang ang kasalanan na yon para hindi ituloy ng Diyos ang kanyang plano. Hindi nababago ang kagustuhan ng Diyos sa tao dahil lamang nagkasala ang tao. Ilagay po natin yon sa isip natin kasi importante yon. Kasi minsan inaakala natin na dahil tayo ay nagkasala at nagkaroon tayo ng sakit, pinarurusahan tayo ng Diyos. Hindi po ganoon ang Diyos. Na dahil nagkasala ka, nawalan ka ng trabaho, hindi ganoon ang Diyos. Na dahil nagkasala ka, bumagsak ang negosyo mo, hindi ganon ang Diyos. Huwag nating isisi sa Diyos ang mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin, sapagkat kailanman hindi pinangarap ng Diyos ang kapahamakan ng tao. Wala siyang ibang ginugusto at pinapangarap kung hindi ang tao na kanyang nilikha ay mapabuti. Kaya nga, sa kwento ng pagliligtas, bagamat nagkakasala ang tao, patuloy ang Diyos sa kanyang pagsisikap na sa katuparan ang kanyang magandang plano. At pipili sa ngayon ng mga tao na gaganap ng mahalagang responsibilidad sa planong ito ng kaligtasan. At ngayon sa Ebanghelyo, pipili ang Diyos ng tatayong Ama ni Jesus sa mundo. At sino ang pinili? Sabi ng Ebanghelyo, isang taong matuwid. May edad kaysa kay Maria. Hindi masalita. Walang maraming sinasabi. Hindi madaldal. Hindi nagmamarites. Hindi tsismoso. Tahimik na tao. Yung lahat ng kanyang gustong sabihin, ipinapakita niya sa gawa. Ang pangalan niya, Jose. Nobya niya si Maria. Nakatakda na silang ikasal. Pero bago pa man sila ikasal, nabalitaan ni Jose, si Maria naglilihi. Para kay Jose, paanong nangyari na si Maria ay naglihi? Walang anumang nangyayari sa aming dalawa. Paanong nangyari yon? Imposible sa panahon nila. Hindi imposibleng mabalitaan sa panahon ngayon, di ba? Ano? Naglilihi ka? Hindi na bago yan. Pero noon, napaka-imposibleng isipin na ang isang dalaga ay maglilihi. Malinaw yon kay Jose.
At ang sabi ng Ebanghelyo, isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ayaw niyang mapahiya si Maria. Kasi kapag kumalat ang balita na si Maria ay naglilihi, anong mangyayari? Delikado ang buhay ni Maria. Isang iskandalo para sa mga Hudyo na malaman kadalaga-dalaga mong tao naglihi ka. Ika'y dapat batuhin sa plaza hanggang mamatay. Iyon yung parusa sa mga babaeng gumagawa ng ganito. Naglihi pero walang asawa. At ano ang ginawa at planong gawin ni Jose? Hiwalayan si Maria para walang kikilalaning nobyo si Maria na kapag siya'y naglihi, imposible na siya ay parusahan kasi wala namang kinikilalang nobyo. Yun yung plano ni Jose. At dala-dala niya yon sa kanyang pagtulog. Kaya hanggang sa panaginip, yun pa rin ang gumugulo sa kanya. Kaya nagpadala ang Diyos ng anghel at ipinaliwanag kay Jose sa panaginip ang lahat. Ang sabi ng anghel, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, papangalanan mo itong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Sinikap ipaliwanag ng anghel ang lahat. At ang sabi ng Ebanghelyo, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel. Pinakasalan niya si Maria. At alam natin ang mga kasunod na pangyayari. Naging responsabling asawa si Jose para kay Maria at naging responsabling ama para kay Jesus. Huwaran, modelo ng pagiging ama. Kaya mga kapatid, sa ating banal na misa ngayon, ipapanalangin natin ang mga ama ng tahanan, ang inyong mga esposo. Ipagdarasal din natin yung mga dalaga na nagdarasal, pagkalooban sana sila ng asawa. Ipagdasal natin kay San Jose na kung pagkakalooban man kayo ng asawa, nawa katulad ni San Jose, hindi nang iiwan, hindi naghahanap ng number 2. Nagiging matindi ang paninindigan para itaguyod ang pamilya. Mapagmahal sa asawa, mapagmahal sa anak. Kaya mga kapatid, ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na matularan natin ang halimbawa ni San Jose, esposo ni Maria. Huwag kang mangarap ng lalaking mayaman, may mataas na sinasabi sa lipunan, kung ikaw naman pala ang magiging pangatlo. Huwag niyong pangarapin ang lalaki dahil maganda ang itsura,
para sa inyo. Pero pagdating pala ng araw, mababalitaan mo, may anak pala sa iba. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na maging katulad ni San Jose sa isip, sa salita, sa gawa. Amen.